Treasure Hunting Weekend. Ito yung aming pag-scan at pag-detect sa lugar ng ating katiats na merong ventilation hole or vent hole, tinatawag ng karamihan na breather. Ang breather ay direktang nakakonek yan sa main tunnel kung saan pwedeng merong treasure na nakalagak or nakalagay doon. Napaka lungkot ng kwento dito sa project nila katiats dahil isang taon na mahigit silang nagukay dito. At ang palaging tinuturo sa kanila na daanan papunta sa treasure ay yung mga mahirap na daanan. Katulad nito, yung bato sa waterfalls, yung sulit na malaking bato dyan. Yun ang kanilang binubutas at inaabot sila ng halos isang taon para makarating doon sa tinuturo ng kanilang analyzer na tinatawag natin na spiritual or yung gamit lang ang kanyang third eye or parang psychic. Ayan, yung sa bandang kanan ng waterfalls ay merong butas dyan at makikita natin na nandyan yung mga nabiyak nila ng mga bato at yan ang ating dinetect kanina gamit ang ating locator at dowsing at nagturo ang mga locator sa bandang itaas nitong waterfalls. Bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo sa lahat ng ating mga katiats sa buong Pilipinas, sa buong Luzon, buong Mindanao at sa lahat ng ating mga katiats dyan sa abroad. Sana ay nasa mabuting kalagayan ang lahat. Alright, shout out nga pala sa ating mga kasama dyan, sa mga nag-imbita sa atin, sa ating mga katiats at sa mga naghanda ng masarap na pagkain kanina sa aming agahan. Okay, so narito na kami sa itaas ng bundok, sa itaas ng waterfalls. Tirahin muna yan, unahin ni Penduluman pag-detect kung tama nga ang direksyon natin. Okay, so narito kami, tinuro kami ng pendulum papuntang maliliit na kawayan, parang Chinese bamboo pero hindi ito Chinese bamboo, maliliit nga lang siya. Ito yung native Filipino bamboo, tinatawag na ano bang tawag dito, bagakay yata ito. Okay, so pero magandang marker na rin itong klaseng pwedeng itinanim kasi yan. Ang dami-dami delikadong alang maglakad dito kung hindi mo mapansin, matusok yung mata mo dahil matutulis ang mga kawayan. At yan yung kawayan na panlaban sa mga aswang, yung ganyang klaseng kawayan, tinatawag na bagakay sa Bisaya, kajali sa amin dito, lahi sa ibang dialect. Okay, dito raw ay nakita nila ang vent hole. Ito rin yung tinuro ng pendulum, tong parting to. Pero narito pala yung ventilation hole or breather ng tunnel. At na-sure nila na talagang breather ito kasi napakahaba, napakataas, malalim. Nasa 7 meters ang butas na ito at straight siya. Hindi siya paliko-liko. So parang pipe, parang tubo na malaki, makinis daw. Kasing laki ng yung gallon of water ang butas nito at makinis. Kaya nga lang ay tinisting nilang hukayin ito kaya hindi na natin makita yung bilog ng butas. Okay, so dito, ito yung tinuro ni Katiets. Yan yung breather or ventilation hole. Ang purpose ng ventilation hole ay para magkaroon ng hangin ang mga gumagawa sa tunnel. Kapag may vent hole, yan, expected yan na malalim na tunnel kasi kailangan ng hangin ng mga gumagawa. Habang naghukay ang mga Hapon dyan,
ay kailangan nila ng supply ng hangin. Kaya gumagawa sila ng vent hole or ventilation breather para nga sila makahinga. At ang karamihan ng vent hole ay tinatakipan yan pagkatapos gumawa ng tunnel. Kapag nakalabas na ang mga hapon at nailagay na yung kayamanan, tatakipan na nila ang vent hole para hindi ito makikita ng mga treasure hunters kasi direktang nakakonect ito sa main tunnel. Kaya kung dito nyo pasukin sa vent hole, diyan kayo dumaan, ay pwede rin. Pero ingat kayo kasi malaglag kayo. Pagdating nyo sa parang bubong ng cave or ng tunnel, ay siyempre babagsak kayo doon. Kaya kung diyan kayo dadaan, dala kayo ng tali. Itali nyo ang katawan nyo para sakaling babagsak yung bubong ng tunnel ay hindi kayo masama sa pagbagsak. Or kung kuweba man yun ay mataas ang kuweba. Ang tunnel ay mababa lang naman yan. Isang nasa 2 meters ang ng tunnel ng mga Hapon, ang height. Pero kung kuweba ang nandyan sa baba at mayroong ventilation, mataas ang kuweba, pwedeng mataas at babagsak ka sa mga bato. Ayan lumaki lang yan kasi sinubukan nilang hukayin. Pero malalim nga daw, tinusok nila yan ng kabilya. Estimate nila ay nasa 7 meters ang lalim yan. Kaya atin ito i-dowsing kung meron nga bang detection at i-locator din natin bago tayo mag-scan. Kailangan meron tayong area na target. Kaya kailangan din natin ng locator kapag meron tayong mga ganyan na proton. Or kung master nyo na ang dowsing, ay pwedeng pang-locate ang dowsing. Kaya ito, 2 beses kong tinatry. Ayan. Meron ngang anomalya sa dulo nitong vent hole. Yung isa dyan, napasok niya yung niyan, ilalim niyan. Meron ngang nadisgrasya dyan sa kanila na nalaglag doon sa falls habang binubutas yung malaking bato yun. Kaya kung ganyan ka delikado ang proyekto nyo na mahuhulog kayo, halimbawa waterfalls, mataas, matarik, huwag kayong dumaan doon sa waterfalls kasi hindi lang delikado, bato, sulit na bato, mahirap at nakakapagod magbutas ng bato. Kahit na merong jackhammer, pa rin, nakakapagod pa rin yan. Kaya hanap ng mga shortcut at locator ang kailangan kapag hanap ng ibang daanan. So ito, scanning tayo, live scan muna. Hanap tayo ng mataas na reading. Metal na ni kung 30 gold niya. Pero kanin kandidato na dito ay nagrehistro 24,000 ang value ng vent hole. Ang 24,000 ay pasok na yan sa precious metals. Halimbawa, aluminum, bronze, copper, silver, ganyan ang 24. Pero pag makarating na yan sa 30,000 na value reading ng scanner, yan ay ginto na. Kaya kung 24 ay malaking pag-asa na yan. Pwede kasi sa 24 na nakalagay lamang sa mga drums or sa metal box ang item.
Okay, so ito na yung pinakamagandang reading ngayon sa site nila Katiats. Dalawang site kasi ito, yung isa ay negative siya, napakababa. 3,000 ay napakababa, lupa lang yan. Kaya kung maka-scan kayo ng 3,000, 2,000 na reading, kahit na sulit yung binigay na object sa laptop, pag nakita nyo na square pero yung reading niya ay 2,000 lang, 3,000, ay magdalawang isip na sa paghukay kasi hindi siya pasok sa mga meta. Okay, so i-confirm natin kung yung tinuro ng scanner ay mayroong detection sa manual. At yan, mayroon ngang detection. Kaya positive tayo sa site nila Katiats. Sana ay gabayan sila ng may kapal ng Panginoon na makuha yung kanilang inaasam kasi napakatagal na ng trabaho nila dyan. Kawawa nga ang mga treasure hunter kapag Swerte na to. matagal na talaga ang trabaho kasi may iwan yung ayan, swerte nga sabi ni Pendulum. Okay, so kami magpaalam na mga Katiats. Maraming salamat. God bless us all. Perfect.